Hello! Welcome and welcome back to my YouTube channel. Sa mga bago pala dyan, hello sa inyong lahat. Paki-subscribe naman dyan at paki-click ng bell button para updated kayo sa mga susunod kong videos. So, ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga psychological tricks para maging confident sa pakikipag-usap. Okay, so ano nga ba yung mga psychological tricks para maging confident tayo sa ating pakikipag-usap mula sa ating mga kaibigan o mga kakilala? So according to psychologist, una, mag-focus ka sa pakikinig. So ano bang ibig sabihin nito? Makinig ka ng maayos o mabuti sa iyong kausap. Pakinggan mo kung ano yung mga sinasabi niya. Nang sa ganon ay makapagtanong ka rin ng mga tanong na related or kaugnayan sa mga sinasabi niya. 'Di ba? Mas madaling makapagtanong sa kanya or mga supporting questions kapag ah, nakikinig ka talaga ng mabuti kung ano yung mga sinasabi niya. So in that way, magiging mahaba yung pag-uusap ninyo at maging meaningful yung pag-uusap ninyo kasi two-way process siya. Okay, so pangalawa naman ay, yun na nga, magtanong. So kapag magtanong ka, kailangan yung mga tanong mo ay may connection doon sa mga sinasabi niya. Kailangan konektado. So, kapag yung mga tanong mo ay parang parang malayo, parang hindi konektado, so ibig sabihin nun hindi ka talaga nakikinig ng mabuti sa kanya. So malalaman yun ng kausap mo kung ano ba yung tanong mo, kung may connection ba yun or may kaugnayan ba yun sa mga sinasabi niya. So para maging meaningful yung pag-uusap ninyo, makinig ka ng mabuti para makapagtanong ka rin ng mga tanong na maikonekta mo sa kanyang mga sinasabi. So, ganun. Yun yung pangalawa. Pangatlo, magpakita ka ng positivity. Ano bang ibig sabihin nito? Kailangang ipakita mo na interesado ka na makipag-usap sa kanya, interesado ka na makinig sa mga sasabihin niya, at interesado ka rin na magbigay ng mga impormasyon sa kanya. So, kung ano man yung mga sasabihin niya. So, yun. Magpakita ka ng positivity. Ipakita mo na, uy, ano, ipakita mo sa kanya na komportable ka lang or komportable lang sa'yo na makipag-usap sa kanya. Mararamdaman kasi niya yun kapag kapag confident ka at kapag nakikita niya na may interest ka na makipag-usap sa kanya. So, kailangan ikaw na mismo yung magpakita nung una sa kanya na interesado ka. Okay? At kasunod naman guys ay iwasan ang pagiging negatibo. So, yun na nga. So, kapag nagiging positive ka, syempre, mawala na yung mga negative vibes. Halimbawa, parang against ka sa mga sinasabi niya or parang hindi ka sang-ayon sa mga opinion niya, wag mo nang wag mo na siyang kontrahin kasi opinion niya yun eh. Perspectives niya yun eh. So, respetuhin mo yun. Wag kang magpakita ng mga negatibong emosyon. Kundi, sabihin mo sa sarili mo na okay lang kasi gano'n talaga, iba't iba yung mga opinyon natin. So, respetuhin mo kung ano yung mga sasabihin niya. Maging mabait ka pa rin sa kanya kahit na may mga opinyon siya na hindi mo nasasang-ayunan. Gano'n. Para mapanatili mo yung friendship niyo or para maging maayos ang pag-uusap ninyo. Gano'n. At kasunod naman ay maging tunay ka. So, yun. Ipakita mo kung sino ka. Kung ano lang yung normal na kilos mo o galaw mo sa pakikipag-usap mo sa mga taong malapit talaga sa'yo, like sa pamilya mo, iyon rin yung ipakita mo sa mga taong hindi mo kakilala o sa mga kaibigan mo. Kung ano ka, ipakita mo para mas maging komportable ka. Halimbawa, sa pag-uupo, kung ano kang kung paano ka umupo, ipakita mo yun. Kung kahit ako guys, no, halimbawa ako, ano talaga ako magsalita, mabilis, oo, mabilis ako magsalita. Kaya nga kapag may kumakausap ako, sasabihin ko na sila agad na, "Uy, pasensyahan niyo na ako kasi ano talaga ako magsalita, mabilis." So, hindi ko alam guys, pero parang gano'n na lang, normal na lang sa'kin 'yun. Kasi parang nahihirapan akong parang kung babagal-bagalan ko kasi 'yun na lang yung normal ko, talagang siguro marami lang akong impormasyon na masasabi kaya ang bilis ko magsalita. Pero yun talaga guys, mabilis talaga akong magsalita.
Kahit siguro kayo napapansin niyo naman 'yun kahit ngayon. Pero, sana naman naintindihan niyo pa rin ako guys. So yun, kailangang ipakita mo kung sino ka. Huwag kang magpapanggap-panggap para mas makilala ka rin nila kung sino ka at kung ano yung ugali mo sa pakikipag-ugnayan niyo pa lang o sa pakikipag-usap niyo pa lang, okey? At dito naman tayo sa panghuli, tanggapin ang iyong mga pagkakamali. So yun na guys, siyempre 'di ba kapag tayo nakikipag-usap sa iba, hindi naman talaga natin maiwasan na may mga misunderstanding. So, kapag alam mo na ikaw yung mali or may mga nasabi kang mali o mga hindi magaganda na maaaring nasasaktan siya or masasaktan siya, mag-ano ka, maghingi ka ng sorry. Kasi ganun talaga eh. Hindi natin malalaman yung panahon. At may mga tendencies talaga na ganito or ganyan na parang sasabihin mo tong halimbawa magsabi ka ng bagay o ng isang like magbigay ka ng mga advices or mga opinions na ay hindi pala, hindi niya parang ano pala sa kanya, against din siya, parang o-offend siya gano'n, parang ma-offend siya o baka ma-offend siya. So, malalaman mo 'yun kapag, sa pamamagitan ng kilos niya at maaari niya ring sabihin 'yun talaga sa'yo na na-o-offend siya. So, kapag gano'n, kailangan na, mag-adjust ka, okey? Kailangang hindi ka bitter, 'wag ipairal yung pride mo. Kailangang, maghingi ka ng sorry, okey? So, para mapanatili yung, maayos na pag-uusap ninyo. So, yun guys, yung mga tricks para maging confident ka sa pakikipag-usap mula sa ibang mga tao. So, sana i-apply mo 'tong mga bagay na 'to kapag, nakikipag-usap ka sa kahit na sino. At alam ko naman, lahat ng 'to ay effective talaga. Kahit na ako ina-apply ko 'to. Noon mahiyain talaga akong makipag-usap, like hindi ako makatingin sa mata. So importante guys, kailangang tumingin ka talaga sa mata ng kausap mo kasi nakikita do'n yung sincerity mo kung interesado ka talagang makinig o makipag-usap sa kanya. So kailangang i-build mo 'yun, i-practice mo yung sarili mo kung paano maging confident sa kausap mo. Like sa akin 'no, may trick din ako, like psychological kasi 'to, pero may isa akong trick sa sarili ko lang, nagawa-gawa ko lang. Kapag darating yung time na makipag-usap ako sa matataas na mga tao, iisipin ko na lang na parehas lang kami. Like, ano man siya, kung ano mang meron sa kanya or advantage sa kanya, iisipin ko rin yung worth ko yun. Kailangan isipin mo palagi yung worth mo o yung mga strengths mo. Gamitin mo yun para maging confident ka. At magiging confident ka pa rin sa pagkipag-usap sa kanya. Kasi 'di ba mahirap tayong makipag-usap na tinitingnan yung mata ng kausap natin lalo na't nafi-feel natin na inferior tayo o mas lamang siya. Like kung ano man yung meron sa kanya na wala tayo, 'di ba gano'n kadalasan sa atin. Pero guys, okey lang 'yan. Kailangan isipin mo palagi yung strengths mo para hindi mo ma-feel na inferior ka. So, kailangan maging confident ka sa pakikipag-usap. Kasi yun na nga kapag ano nga sinasabi nila na "Wag mong subukan baka masira yung buhay mo." Like gano'n lang. So, kailangan ano, confident ka lang, like maging komportable ka lang na parang nakikipag-usap ka lang sa kapamilya mo. Like gano'n, kalma lang, kalma lang, confident. Magpakatotoo ka, yung gano'n lang. Okey? So, sana guys, may nakuha kayong mga or may natutuhan kayo sa videong ito at talagang makatulong 'to sa inyo para ma-improve yung yung confidence niyo sa pakikipag-usap mula sa mga ibang tao. So yun guys, at kung ito may nakatulong, please naman subscribe din naman kayo diyan para makatulong din kayo sa akin ha. Parang nagmamakaawa na 'no. Pero guys, konting lang naman 'yan, 'no, para makatulong din kayo sa akin. So yun na guys, salamat sa panonood at sana'y nakatulong talaga 'tong video na 'to at, kung may mga gusto kayong mga topics na gusto niyong gawan ko ng content para sa susunod na video, mag-comment lang kayo diyan sa comment section para makita at mabasa ko, okey? So yun guys, salamat sa panonood at magkita-kita tayo ulit. Bye-bye and God bless sa ating lahat.